Kala nyo, si Maki lang nahihirapan. Hirap na hirap din kaya kami ni Roy sa upuan. You know, if you like the song, yeah, kumakanta ka rin eh. Sobrang taas, hindi ko na maabot mga kapatid eh. Sumakit na ulo ko. Yeah, but we believe. I really believe. I believe Roy can sing it. Please, not this time. I'm okay. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon talaga. No? May Diyos tayo. No? It's really true. All right, shall we all stand, please? And let us turn our Bibles in the book of Acts. Now, bago kayo po magbuklat sa Acts chapter 2, akin po munang ipapaabot sa inyo mga kapatid, why we always choose this passage when we talk about the church. Because this morning, maliwanag ang paningin ko ngayon, this evening, we're going to talk about the growth of the church. And paano po nagsimula ang church, ano ang foundation ng church, saan tayo dapat magpapatuloy. Ako'y naniniwala na mga newcomers, new members of the church should know this seriously. You should know this and you should take this seriously. Then, pag-aralan yung mabuti. Kayong mga lumaki na rito sa simbahan, makikita ninyo kung bakit maraming lumaki rito, simbahan, pero hindi nila nakita yung power ng Diyos sa buhay nila. They were being or were led away by the things of the world. And so sad, bakit tayo nakarating? Bakit kayo nakarating doon? So nawa makita niyo ito ngayong gabi. Okay? The first part of this message is meron akong nakitang video sa YouTube sa isang mega church and which maybe I believe some of you ay napanood niyo na to. It's about the abandoned mega church in Akron, Ohio, which I personally visited once. No, pero wala ng tao ho, wala na. Nakita ko lamang po yun. Actually, hindi naman kami nag-ikot. Tinuro lamang po sa amin when we passed by and then we stopped for a while and then nakita ko po yun. Now, gusto kong ipakita sa inyo ito at sino man ang nagmamayari ng video na ito, ngayon ay humihingi po ako ng kapahintulutan sa inyo. Salamat sa kapahintulutan. Naipakita ito because the fact that it is in the media, in the YouTube, it's a public. It's designed for public. But bagamat ganon, kung kayo man ay kumikita rito sa ganitong klase pamamaraan, ipagpaubanhin po ninyo na hindi kami magbabayad. At ito'y gagamitin ko lamang para makita natin, church, na it's possible na mapunta tayo doon if we will not do what the Bible says. All right? So let's turn our Bibles in the book of Acts, the book of Acts. Okay. In the book of Acts chapter 2, mga kapatid, we will begin reading from verse number 37. All right, verse number 37. Are you with me now? Now when they heard this, what is this? The preaching of Peter. Okay, that this there was referring to the preaching of Peter during the day of Pentecost. Okay? And then the Bible says, they were pricked
in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children, and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized. And the same day there were added to them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, and every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple. Notice that in verse number 46. They continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. All right? And the Lord added to the church daily such as should be saved. Just imagine, na ang Diyos araw-araw nagdadagdag ng tao sa church. Sapagkat araw-araw yung church, back in those days, may ginagawa araw-araw. So, alam niyo na mga kapatid, binibigyan ko na kayo ng gabay. Ang resulta ng trabaho ay depende sa trabaho. Makikita natin dito daily, the Lord is adding to the church because the activity of the early church is every day. See, but when they stop, mga kapatid, the result will stop. Did you notice that? Anybody listening? Yeah. Titigil din yung result. Yung bunga ay titigil din pagka tumigil ng trabaho. Very basic. Okay? So yan ang uunawain po natin. Okay? Alright, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito, sa pinagkaloob niyo po sa amin, pag-aralan po namin inyong salita. Lalong-lalo po sa larangan ng paglago ng iglesia. Please, oh God, patuloy kayong gumawa sa bawat sa amin, maunawaan po namin ang mensahe. Lalong-lalo na po yung mga nasa kasama po namin mission sa virtual. At nawa po yung makita po namin, Panginoon, ang mga bagay na dapat po namin gagawin at hindi po dapat namin palampasin. Please, oh God, give us understanding and maunawaan namin ng mabuti kung ano gusto niyo pong ipagawa sa amin sa gawain na pinagkatiwala niyo po sa amin. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? And last week, mga kapatid, is everybody ready? Everybody pay attention? Last week, ay nandoon po ako sa Baguio, and ako po ay nagsalita sa Old-Fashioned Baptist Revival doon po sa CBBC-CSI Navy side. No? And nag-usap kami ng mga pastors, ilan mga pastors na doon po nakasama ko. Pay attention now. All right. Maganda po yung pinag-usapan po namin. And sabi ko sa kanila, our church should know our program. Every member of the church should understand the program of the church. All right? Are you paying attention now? Nararapat mga kapatid, ang membership, tandaan niyo po mga kapatid, membership is discipleship. Don't just be here because you are a member of this church. You must have something to do. Okay?
That is God's design, kapatid. Ngayon, iba na ho ang nagiging trend ng simbahan. Ngayon, sa mensaheng ito, makikita natin kung bakit naging iba at paano nagkaroon ng kakaiba. Okay? Paano dumating ang mga churches sa pagkakaiba? Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga sa mga pastors, nakausap ko noong nakaraang Thursday morning. Nagkaroon kami ng special session, kami mga pastors. Sabi ko, pagka hindi natin napag-usapan ito, hindi natin mamalayan, iba na ang simbahan natin. Iba na ang simbahan po natin. And then, so sabi ko, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na very special tayo sa Panginoon. Just imagine na nire-reveal ito sa atin ng Panginoon. We can still see it na maliwanag. And not only that, God is also giving us the ability to accept it. You see, yung iba, kumbaga sa hindi tayo nagbubulag-bulagan. This is the real church. This is reality. You see, na bawat isa sa atin mga kapatid ay maunawaan po natin kasi ang church, kapatid, ay binubuo yan ng individuals. Bawat isa. Ang church ay hindi mo, bagamat yan ay isang compound word, mga kapatid, pero dapat isipin natin na bawat isa sa atin ang bumubuo ng church. Ano ang ibig sabihin yan? According to Acts chapter 2, you see, it is the assembly of what? Baptized believers who join together in doctrine and in fellowship. Carrying, nagki-carry po tayo, dinadala po natin. In other words, tinutupad po natin. Tayo ang sumusunod. Saan? Doon sa Great Commission. Na ano po? Go ye unto all the world. That is Matthew chapter 28. You see, and teach all nations, baptizing them in the Father, the Son, the Holy Ghost, and teaching them whatsoever I have commanded you. So, yan ang magpapatutuo mga kapatid, that membership is discipleship. You see, membership is discipleship. Kaya, wag natin isipin na nakaupo tayo na parang katulad tayo ng dati, na uupo lang, papasok simbahan, mauupo, at parang, that's all. No, hindi po ganun ang design ng Diyos Church. In fact, the strongest and aggressive institution in the world must be the church. Because look, when the Lord Jesus Christ founded the church, that He said, even the gates of hell shall not prevail against it. Look at the aggressiveness of the church. Look at the enthusiasm, the power of the church. You see, that even the gates of hell shall not prevail against it. But my question is this: is the church still powerful like the early church? Is the church today still powerful as the church in the early days? You see, when the Lord Jesus Christ founded the church, ganun pa rin kaya ka-powerful yung church? No, honestly, mga kapatid, makikita na po natin na napakarami ng mga changes. Alright? I hope you're listening to me. Kasi kapatid, if the church ay binubuo ng individuals, ang mga changes ay nagkakaroon nanggagaling po sa individuals. Kaming apat po rito, hindi kami sabay-sabay na nagbago. Maaaring unang nagbago si Willie. Maaaring na-influensya niya si Roy o baliktad man. You see, ang walang imik na sa Brother Al ay naapektuhan na rin. And then later on, pinipwersan nila sa akin, dapat ganito yan, Pastor. Dapat di ba ganito yan? You see, do you know exactly what's happening in our churches? That is exactly what's happening in so many churches today. Nagkakaroon na, naiipon na yung nagbabago. You see, nagbabago. And later on, makikita nyo na ho, dumadami na ng dumadami, and the unacceptable became acceptable. See? So that is how the devil works in the church. See that? Kaya sana ho, makita po natin ang mga bagay nito, lalong-lalo na sa lumaki rito. Makikita ninyo yung mga loopholes, saan tayo ngayon. Meron tayong, akala natin active tayo. Tandaan niyo po, inuulit ko, individual
Ang church ay binubuo ng individuals. Binubuo ng individuals. At ang pagbabago ay nanggagaling sa individuals. Hindi po yan nanggagaling sa grupo. Kaya lang yung mga individuals nagsama-sama at naging grupo at yun na ang nagdadala ng pagbabago. Maliwanag po? So sana po maunawaan natin. Bago ipatuloy ito, let's watch the video. Sitting in the southern side of Akron, Ohio, lies the decaying remains of the Akron Baptist Temple, a vast expanse of building that was one of the first megachurches in the United States. Akron Baptist Temple would get its modest beginnings in 1935 with just 80 members. It was headed by Dallas F. Billington, a Southern evangelist who had moved to Akron to work at Goodyear Tire. In just 6 months, the church had grown to over 500 members, and they built their first building in 1937. They continued to grow, necessitating speakers placed outside for those who could not fit into the pews, and by 1948, membership was at 10,000 when a new 2,800-seat auditorium was constructed that remains today. Here's like the main entranceway. Oh yeah, so then the main church is right over this thing. Planters up there still. All the way down to the school. Oh wow, yeah, there she is, the stained glass window. Look at that thing. Yeah, I had a feeling. These were all recordings. Oh, wow! Yeah, this is the sermons they had. They would use, these were like higher, yeah, these were higher quality than a VCR. Like you would record TV masters on this thing. This is from 93. Yeah, so these are just all of their sermons. Akron Baptist Temple would be at the forefront of new ministries over the years. Even before their first building, they had been producing radio programs which would culminate in owning their own record label that put out numerous gospel records. Services would be broadcast weekly on WAKR TV. Here's some more recordings. Oh yeah, look at this. They've got all of their recordings still saved here. Here's the cassettes from 85 of Speaker Rudy Johnson. Here's, oh, that's Dallas F. Billington. So this was 20 soul-stirring sermons preached here. Feels empty. Yeah. But look at all of these. This just has to be, you know, from 90, 91. So that's how much they recorded. All those are full of them too. Well, actually a lot have been taken out. In 1938, they would pioneer the concept of bus ministries when they purchased 2 school buses to pick up children for Sunday school. That number would expand to around 40 buses that would pick up anyone in the city on Sundays to bring them to the church. By 1969, they were the largest Sunday school in the world, with almost 6,000 students in attendance. Look at this. They had it as just a jungle theme with the palm trees as the
support beams. Oh, frick, look at that. This right here is the Lamb of God. We found him. You can see all the little... Yeah, look at this big mural they had for aquariums. So this was, yeah, like toddlers right here. And then somebody just beat the hell out of this wall. It's really random. They just had that. Probably where they had the little, like, Jesus, whatever they're called. Could have been a manger. It doesn't really look like Oh, a manger, that's but and here's just a tree stump, as you do. Yeah, the higher up you get, the older the kids must have been. They got less cool stuff. This one's got hit the worst. I wonder what the hell those were. It's some sort of like filtration system. Water, probably. Maybe they got their own water here? And there's people dumping shit. Hey, bro. Yeah, pretty wide, blown open, but it's kind of cool. They still have like some like sports things and everything. Yeah. And they even made it like sport font for the bathroom. After his death, a 24-hour vigil was held for over 18,000 mourners to pay their respects to Dallas Billington in 1972. In 1978, the original temple was replaced with a 4,000-seat building, even though sometimes attendance would reach 7,000. Just 2 years after opening, the new church would catch fire by suspected arson. It was rebuilt to the current 4,000-seat auditorium, which sits on 29 acres of land. Jeez. Yeah, she's a behemoth. There's not enough ink in the world and enough white paper for you to write what it will cost you to miss heaven. Judas could have had his name in the foundation walls of Joshua, but he didn't. You have all that this world has to offer. And when you die, it's all down here. And the more you have here, and the more pleasure and the more fun you have, the worse eternity will be with you without God. Look at this organ. It's a big old thing. Here's like a reel. I don't know. It's not video, but it's got to be audio then. But it's got his reel program from airing from 74. Probably for the choir up here, I bet. Yeah, choir. Oh, yeah, there's more stained glass. That's weird that they had it like curtained off. But it was only for women? That's the men's, probably not. Okay, that's weird. Usually you've never seen one be one or the other. Satan has entered the building. And then so this was the ladies' baptism. And then that must have been the boys. Overlooking the temple. They were for baptisms. I would So not you could wanna put that wear on. White short. These aren't gonna fit over my. Yeah, they're white. That's kind of awkward. But so that's what they were. Okay, and then yeah, hang laundered robes. Yeah, sound system and everything. By the 1970s, they had reached their peak, and attendance began to decline as Akron and other Rust Belt cities began to lose their economy and population. The church had also drawn criticism for sticking to outdated beliefs on fundamentalism, segregation, and focusing on evangelism over education. Yeah, just a big community center. There's like a tiny little stage. Oh, here's an old photo. I think that's of this place. It's like
Bunch of teens hanging out. This room, I think is what they call an open air style. Oh, it's a Los Angeles. I was like, if this was a shirt for here, that would have been really cool. There's a ton of like recordings. Here's a pile of stuff people have taken. Stinky room. Yeah, here's something. And then yeah, here's this is like the tip top of the thing. The bridge. And I think, does this lead back out to the... No. What is this? Hey, I found another auditorium. This is like it's like a gladiator pit. In 2018, Akron Baptist Temple would sell the building and move outside of the city, rebranding to Connect Church. The building was purchased by The Word Church, who owned a number of congregations in the area, but found themselves overextended, listing the building for sale just a year later. Scrappers and vandals quickly found their way into the building, which has deteriorated to the state seen here. In 2023, the city applied for $12 million in grants to demolish several large buildings, including the megachurch.
Na-meet ko po mismo yung anak ni Dallas Billington, and he gave me a book entitled God is Real. And ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na back in those days ay talagang look at the numbers of people. Now, kung titignan nyo mga kapatid, just right at the passages na binasa natin kanina, that's the way that church, they started. They started from that. Diyan po sila nagsimula. Kung saan po tayo because, you know, the very foundation of the church and the activities of the church and the pattern of the church is very visible dito sa Acts chapter, the book of Acts. Nandiyan po lahat yung nangyayari sa early church. And as you see, lahat po yan, lahat na nakita natin, actually sila nagsimula ng 80 people. And then they grew up to 500 and to thousands of people. Hanggang sa, kita mo yung mga bata lamang nila, 6,000 na. And Dallas Billington is not highly educated. Nakatapos lamang po siya ng elementary. That's why he was not ordained by many pastors. For sabi nila, wala siyang mataas na pinag-aralan. But you know what? Sinasabi ko po sa inyo, ang kailangan sa ministry ay hindi yung mataas na pinag-aralan sa labas, kundi yung pinag-aralan at relasyon mo sa Diyos. So he started from that. And just imagine kung ilang libo na mga kapatid, kung gaano nakalaki ang simbahan po na yan. And even in the book of Acts, mga kapatid, in chapter 1, don't turn to it, in chapter 1, verse number 15, doon po sila nagsimula, ang Panginoon nagsimula, ang early church nagsimula sa ganitong gawain. When they were in the upper room, the people who attended the upper room service, no, the midweek service, makikita nyo mga kapatid na they were numbered 220, and by that time, makikita nyo pa mga kapatid na kilala pa po yung mga pangalan. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia, nandun pa yung mga pangalan nila. Hindi lamang po binilang sila na 120, kundi kasama pa yung mga pangalan nila. So imagine that. I mean, alam nyo kung ano nakikita ko po, kung paano tayo nagsimula. Kung paano tayo nagsimula sa BNS na lahat halos ng mga umaaten, lahat halos na nakaupo, alam ko yung mga pangalan eh. You see? Now, alam nyo, ngayon, makikita ko na lamang, hindi ko na kayo lahat kilala ang pangalan ninyo, maging ang mukha ninyo hindi gaano familiar, mas familiar yung amoy ninyo kaysa mukha ninyo. But, I'm telling you, brethren, that's how the church started. You see that? And so, makikita nyo, na ang church ay meron pong tinatawag na program. Walang church na hindi lalago kapag ka ang church ay may programa. At kapag ka yung programa mo ay ginagawa mo. Personally sa akin, nung nag-start ako ng church, meron akong programa sa sarili ko. Na ganitong oras, dapat nasa labas na ako. Then hindi po ako babalik na walang result. Because I understand, ako lamang, sana makuha ito na lahat ng mga missionaries po natin nasa labas. Okay? Lalabas po ako niyan at ang nasa isip ko, kinakailangan may result ito na makikita ko sa midweek service. If I work on Tuesday, then dapat ang result nito ay makikita ko sa Wednesday. At pag nag-work na ako ng Thursday, Friday, Saturday, dapat ang result nito makikita ko sa Sunday. You see? So, may plano po ako, may goal ako na dapat kong abutin. You see, last Thursday, sinabi ko po sa mga preachers, kung ano ang inaasahan mo ng Wednesday. Ilang tao ang inaasahan mo ng Wednesday. Okay? Now, kung ang goal mo pag Wednesday, gusto mo makakita ng 25 people, kung nagsisimula ka pa lamang, kinakailang aralin mo kung paano mo makukuha ito. Saan mo kukunin yung 25 na people, na tao? Okay? Maaaring pumunta ka sa isang institution, another institution, or maaaring pwede kang mag-knock on door sa mga malalapit na malalapit na mga kabahayan, grupo ng kabahayan, like village, something like that, or anumang mga marami. Dito sa Pilipinas, kapatid, hindi natin problema yan. Kasi tumpok-tumpok talaga ang mga bahay dito. So you understand that? So maaaring doon mo kukunin. So aaralin mo ngayon kung saan mo kukunin
Yung goal na 25 people na gusto mong makita ng Wednesday night. You see, do not expect na parang, kasi galing ka rito sa church na ito, na parang pag lumipat ka sa mission, yun din ang makikita mo. No, you have to work. At ganun din po dito mga kapatid. I hope kayo mga area leaders, you're listening to me well. Okay? Now, wag kang aasa lamang na dadami ang inyong grupo, ang inyong area kung hindi ka nagtatrabaho at wala kang plano sa iyong area. You see, what is your goal? You set a goal. Ilan ang gusto mong makita on Wednesday night? Listen, don't work for excuses. Lahat ho ay pwedeng gumawa ng excuses. You see, I have to overcome excuses. Hindi dapat mag-prevail yung excuses. Sabihin natin kasi may klase na mahirap nang hanapin yung mga tao pagkano. Bakit? Lahat ba ng tao sa Pilipinas may klase? Lahat ba na nakatira sa Metro Manila may klase? You see, marami nga sa loob ng tahanan. You see, na nasa Pilipinas po tayo mga kapatid. You set a goal. How you will see the 25 people. If you want to see 25 people on a Wednesday evening, all right, how will you work? Saan mo kukunin yon? Paano mo tatrabahuhin? Paano mo itatransport? You see? So kinakailangan, lahat ng yan, may mga plano ka, open plan. All right? Now, listen, pag ikaw pa lamang mag-isa, di ba? Same thing with Sunday. Or on a Sunday services. Okay? Sunday morning, Sunday evening. Alright? Ganun din ang gagawin natin. Ganun din ang gagawin mo. See? Listen, again, you have to work out your plan. Work on your goals. Kasi kapag if you will not work on your goal will just become a wish. Wish. Kaya akala natin, bigla na lamang dadami, maghihintay tayo ng pupunta sa church. Actually, mga kapatid, back in those days in America, sa totoo lang, lalong-lalo na binabasa ko po yung history ng mga Baptist churches sa Amerika, mga kapatid. During the World War, habang nagkakaroon ng World War II, yung churches talaga may karatula lang. Service. Kaya makita nyo kanina mga kapatid, may karatula yung mga kapatid. Service starts at 9:30. You see, pag pinakita mo yung plaka mo, pag pinakita mo yung service mo, pag pinakita mo yung schedule ng services mo, yung mga tao pupunta talaga because they want to pray for their kids, they want to pray for their children na nasa giyera. You see? So, pag sinabi mong prayer meeting at 7:30 in the evening, yung mga tao dadagsa. But brethren, I'm telling you, you have to work here. All right? Area leaders, you have to work. Ano yung set mo? You see, now, I don't know about you, but listen, your area leader, kinakailangan ang inyong area leader ay nagpapahayag sa inyo ng goal ninyo. I believe that na area leaders natin dito, sinasabi sa inyo kung ano ang goal nila sa area. Ano ang gusto nilang mangyari sa iyo. You see, same thing dito po sa church. Sinasabi ko sa inyo kung anong gusto kong mangyari sa inyo. Kaya katulad sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, membership is discipleship. God's design for you is not just to sit down, come and sit down and do nothing and go home the same. No. You've got to enjoy your changed life. You see, that's the reason why the Lord Jesus Christ is here or was here. Di ba? Kaya yan ang dahilan, that you may enjoy your life more abundantly. See that? Now, so here's the thing, kapatid. You have to work. You have to work out your plan, work out your goal, and then trabahuin nyo saan mo kukuha yan. See that? So makikita nyo, kapatid, ang church, like what we have just seen in the video, kapatid, maganda sila. Kita nyo kung paano sila naglumago, mga kapatid. Pero saan nagsimula yung decay? Saan nagsimula yung pag-going down? You see that? So listen to me. First of all, makikita niyo po yan mga kapatid, sa mga tao na dumating na sa church. You see, just imagine yung puno, merong roots yan. Maraming roots yan mga kapatid. Okay, merong foundation. At makikita nyo, yung foundation yan mga kapatid is not just one person. Ang church, nandiyan, noong ang church mga kapatid ay nagpipreach ng solid na salita ng Diyos. We call it theology. Napapakilala, nakikilala talaga ng husto ang Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo,
back in those days, ako po yung nabuhay, nag-start na nagsisimula ako makinig sa preaching ng mga pastor na yung tinuturo sa Bible school ay naririnig ko sa pulpito. That's why yan po ang binabalik ko sa inyo rito. Sapagkat ganyan po ako nahubog, ganyan po ako nabuhay. Sa isang simbahan na tinuturo, ngayon ituro mo ang personality ng Diyos, boring na. Ituro mo yung attributes ng Diyos, boring na. Ituro mo yung existence ng Diyos and yung katotohanan talaga merong Diyos, boring na. Ang gusto ng mga tao ngayon yung preaching na biglaang makakatanggal, makakapawi ng discouragement na ginawa mo sa sarili mo. Or yung mga self-inflicted na discouragement, self-inflicted mga kapatid na pain sa buhay natin, gusto natin ipatanggal kaagad sa preaching na para bang binubola lamang po tayo. But the main thing, the root of all things na makakatanggal talaga dyan is for you to know personally God. Dapat makilala mo talaga ng mabuti ang Diyos. Hindi po ito basta lang bibigla, ang Diyos ay may kakayanan. No, kinakailangan makilala mo mabuti ang Diyos. But, listen now, here's the thing now. Yung mga bago, kasama na po yung mga lumaki rito, naging mindful lamang sila. You see, for example, malaki na. We all have the ministry. Back in those days, ang ating musical instrument, kapatid, ay piano lamang, keyboard pa. Hindi po yan ganyang ka-sophisticated mga kapatid. Now we have the grand piano. Ngayon marami na tayong mga ingingero. You see? Mga violinists. You see? Nandiyan na po yan. You see? And may mga ministry na tayo back in those days. Wala tayong security ministry. Ang ushers nung araw ay kukuntit, not that strong. At wala pa tayong college, wala tayong mga teachers, wala pa tayong ibang mga ministers right in our academy, wala pa tayong mga OG-men, wala pa tayong mga ganyan. You see? And so, lumalaki po ang simbahan. Habang lumalaki, nawa kayong mga nasa mission ay makikita nyo kung saan tayo nagsisimula. Alright? Now, kung paano ang church lumalago, you should watch this. Okay? So makikita nyo, habang ang church po ay lumalago, lumaki na. Okay, lumalaki. Ang mga nakaabot nito mga kapatid, ang mga naabutan, yung mga bago sa inyo, ang naabutan nyo na, yung church ay lumalaki na. In other words, nandyan na yung puno. Nandyan na yung puno, nagsanga na, doon na kayo umapak sa sanga. Nandun na kayo sa sanga. So, hindi nyo na nakita yung puno at wala na kayo sa foundation. You understand what I'm saying? Now, why is this important, mga kapatid? Because you need to get the good or that spirit kung paano tinayo yung simbahan. Sapagkat pagka hindi nyo nakuha yung spirit na yun, ang attitude natin ay nandoon lamang sa pangalawa. Ito ang ibig sabihin. Some of the musicians, hindi kayo dumaan sa matinding gawain dito ng soul winning. Back in those days, hindi ka makakanta sa choir kung hindi ka nag-soul winning. Hindi ka makakatugtog kung hindi ka nag-soul winning at kung wala kang dalang first-time visitors. So you have to put, merong tinatawag na enthusiasm, merong zeal ang isang Kristiyano sa anumang ministry siya mapunta. Ngayon, marami nang nasa ministry. Tignan ko nga kanina yung mga kumakanta rito, kumusta kaya ang involvement nito sa soul winning? Yeah, you have a good voice. Maganda yung boses ninyo. Maaaring ngayon ay nasa ministry nyo. But listen, anong gagawin nyo sa audio? Anong gagawin nyo sa kanta kung wala naman kayong kakantahan? Kapag ka umawit ako na magandang awitin dito mga kapatid, you see, aawitin ito, naramdam ko sa loob ko. Bakit? Alam kong ginagawa ko yung message ng kanta. Did you hear that? Alam niyo yung nakukuha niyo yung mensahe mga kapatid? Iba yung kumakanta ka lamang sapot meron ka magandang boses, pero iba yung nag-i-express ka ng message na kanta because you know the message and you already experienced the message. See that? Yun ho ang nawawala. Kaya marami mga kapatid, nandoon na. So, nandoon na lamang sa sanga, wala na po yung spirit doon sa puno. Kaya makikita niyo mga kapatid, listen, bakit yung mga sabi ko nga sa inyo, yung mga young people ngayon, malalaki ang sweldo nila.
Because magaganda ang trabaho nila. But why they cannot give to the church? Because they don't have the Spirit. They miss the Spirit sa pagbibuild ng church. You see, nandito na lamang po sila sa sanga. Diyan na po sila nagsimula sa sanga. Wala na po sila doon sa puno, kapatid. Hindi na po nila nakita. So, anong dapat po natin gawin sa discipleship, mga kapatid? Ang sinasabi ko po, dapat hindi mawala. You have to pass through. Pero, kapatid, listen. Sapagkat meron na tayo nakikita musicians, marami na, gusto kong maging ganyan. Pero, yung gusto mong maging ganyan, nakikita mo yung musicians, gusto kong maging-ing, gusto kong mag-play ng piano, gusto kong maging member ng choir. Pero meron ka bang nakita na mas stronger or na mag-i-strengthen ng faith mo more than getting involved in the choir or in the music ministry or being a Sunday school teacher? Kasi maganda magturo magturo siguro sa Sunday school na parang naiingit ka, gusto mo maging teacher ka, you know, o kaya ka magtuturo sa Sunday school kasi nandun yung anak mo. Gusto mo mag-involve sa mothers sa nursery, bakit nandun yung apo mo? See? But the truth is, do you really have the heart? I'm saying, do you really have the heart? Do you really have the Spirit? And the only reason that will give you the right spirit for your ministry is to go back how the church started. So you see, kaya makikita nyo kapatid, habang lumalaki yung church, yung puno, mga kapatid, nawawala na ng tao. Because everybody wants to get involved right in the center and not in the bottom. The very foundation. So nakikita nyo kung saan nagsimula yung DK. Yung church, yung mga bago, wala na silang hilig sa pagbibigay. Hindi, mahirap nang i-encourage sa pagbibigay. Marami ng mga concerns. You see? Pero hindi na natin nakikita yung sacrifice ng iba na merong nag-suspend ng kanilang wedding just because yung pera nila ilalagay nila sa gawain. Hindi na nakita yon. Hindi nila nakita yung nagmi-miss, nag-i-skip ng lunch, nag-i-skip ng dinner para lamang yung kanyang pagkain sa dinner. Hindi niya na ibibili, kundi ilalagay niya na lamang sa gawain, pambili ng semento, pambili ng hollow blocks. Wala na po yung spirit na yan. So ano ang tao ngayon? Instead of giving to the church, ibibili niya na lang ng milk tea. Ibibili niya kung saan, pupunta na lang mag-standby sa Starbucks. Nakita niyo yung pagkakaiba, mga kapatid? Ibibili na lamang, pupunta na lamang ako sa Timo, pupunta na lamang ako sa Shopee. So you understand what I'm saying? So, it's the Spirit, kapatid, that builds the church. It's not the money. First, it must be the right spirit. So kaya makikita yung DK. See, maraming mga kabataan, salamat sa Panginoon, nandito pa sila hanggang ngayon. They are involved in the ministry, but their spirit is not really in the ministry. Now, so makikita nyo, kahit na ang church, kapatid, marami in numbers. Marami tayo sa numbers. Pero sabi ko nga, church offering natin, para tayong offering ng probinsya. Why is that? Because the Spirit, nawala na po yun. Pero kung babalikan ninyo, kayong mga young people, napakarami rito na talagang nag-sacrifice back in those days, kapatid. Alam ko, nandito pa yung iba rito na sa dati kong ginagawa. Sasabihin ko, kailangan natin ng 20 supot na simento. Sino ang pwede mag-contribute? Taas ang kamay. Ilan sa'yo, Brad? 2. Ilan sa'yo? 5. Ilan sa'yo ganito? Nakaka-raise ako ng 20 supot. Alright. Mahirap ho pagka simento lang na walang hollow blocks. At walang graba, walang buhangin. Raise na naman uli. Ang buhangin ay ganito ang presyo. Ang hollow blocks, ganito ang presyo. But you know what? Sa biyaya ng Panginoon, look at this building right now. This is how we build this building. This building is not built by money, but by a good spirit in the ministry.
Yan ang yung nawawala ngayon, mga kapatid. Sasabihin natin, wow, sayang naman yung nangyaring yun sa Akron Baptist Temple. Imagine kung ilang libo sila, tapos bigla na lamang nawala. Na sana ngayon yung mga apo-apo nila nag-i-enjoy na. So do you understand na yun ang hindi dapat mawala sa atin? Naway tungkulin po ng bawat isa. Na, listen, maaring kami ngayon ang foundation, kapatid. But listen, ang ginagawa natin, kasi nasabi ko sa inyo, membership is discipleship because we need more people na mag-i-stay sa ilalim. Huwag muna natin, kung kayo may kararating dito mga kapatid, simbahang ito, I mean, if you are a newcomers in this church, all right. So, magpasakop sa ilalim, tignan nyo ang foundation, tignan nyo, get the spirit. Huwag nyong kunin na rito sa gitna. Huwag niyong titignan na lamang yung mga musicians na nandyan na. Kayo mga musicians, go back. Listen, look at this. Na pagka niyaya kayo sa soul winning, gagawa kayo ng dahilan. You see, nung araw, kapatid, no, we're chasing people literally. We're chasing people. We're happy preaching to the unsaved and reaching the unsaved. Ngayon, nandun na kayo sa gitna, ang nakikita nyo na mas maganda sa music ministry, mas maganda sa Sunday school, mas maganda sa PSS ministry, teacher ako. Nandun na tayo kaagad sa ministry without getting the right spirit in the ministry. Ano ang nagpapabagsak ng ministry? Yung walang magandang spirit sa ministry. Brethren, nakikita nyo kung saan ang decay? Saan nagsisimula yung pagbagsak? Na nandiyan tayo sa loob ng simbahan na nakaupo na hindi natin alam kung bakit tayo nandito sa loob ng simbahan. Ngayon, para bang laging sacrifice na. Pag nag-offering ka, laging sacrificial offering. Hindi pa nakakapagbigay ng tithes, hindi pa nakakapagbigay ng love offering, magbigay ka ng sabing bukal sa puso, pero yan ay sacrificial offering na. Brethren, the church, when we started the church, this church was started not that way. Without that spirit. Bagamat minsan wala na talaga, akala mo nga ang yayaman ng mga tao rito nung araw eh. Ano mang itaas mo? Meron. Ano mang itaas mo para sa gawa, pambili ng hollow blocks, meron. Pambili ng bakal, meron. Pambili ng semento, meron. Pambili ng buhangin, meron. Pambili ng graba, meron. Kala mo ang yaman, mga kapatid. Pero ang totoo nun, wala nang natitira sa bulsa. Bakit? Sabi nga nung isang pastor sa akin, alam mo, kasi nag-transfer yung miyembro sa kanila, pinayagan ko naman kasi malayo na dito sa atin. Pinayagan ko. Sabi niya, tingnan mo yung miyembro na yan. Pagdating dito, pinagpala eh. Bakit? Nung nakalipat dito siya sa amin, nakabili na siya ng sasakyan. Sabi ko, hindi. Kasi doon puro, ang buhay niyan ay involvement sa gawain ng Panginoon. Puro sacrifice. Kaya walang natitirang pambili ng kotse niya. You see, kaya nung lumipat sa inyo, wala na kayong ginagawa dyan sa inyo, kaya nakabili na siya ng kotse. Very clear? Yeah. But listen, it doesn't matter. Pero, maaari kapatid, kinukuha ng church yung pera natin, pero kinukuha na ng Diyos ang puso natin. Yan ang pinakamahalaga. Nasa church yung pera natin, yung puso natin ay nasa Diyos. That is how this church is started, kapatid, na hindi dapat natin kalimutan yung ministry. Kaya nga po, yung mga kabataan, dinadala ko kayo sa ganung klase ng sitwasyon. Bakit? Hindi nyo na nakita yan eh. Now, ang kagandahan, ako mismo ang nagsimula, ako mismo ang nagdadala sa inyo sa spirit na katulad nun. Walang ibang makakapagdala sa inyo. Huwag niyong asahan na madadala kayo ng mga taong nagsimula sa gitna at hindi nagsimula sa foundation. Anong pwede na ipakita sa inyo? Wala. Kaya masasabihin na lamang pag niyaya mo dyan sa area, pag nagpupunta kayo sa mga bata, yung good news classes natin, ano sasabihin nila? Ang hirap eh, kaya hindi ako sasama dyan. Ngayon, nagsisimula na tayo magharap ng madaling ministry. At ang pinakamadaling ministry, kapatid, yung magsimula ka sa gitna. Yung involvement mo ay nasa gitna. Nandyan, easy na kayo. You know what? Kaya nga, kapatid, yung lahat na nagsisimula sa gitna, wala sa kanya ang tamang spirit.
you can tell how they deal with people. Did you get that? Pero pag nagsimula ka, nakita mo yung foundation, makukuha mo yung right spirit, kapatid, that is the spirit that builds the church. So makita niyo yung decay. Paano nag-decay? Paano unti-unti nawawala, kapatid? Hindi po yan sabay-sabay na nawawala yung tao. No, nawawala yung spirit. Ano nang nangyayari mo, kapatid? Okay, sabi ko nga sa inyo kanina, lahat na giving natin ngayon, nagiging sacrificial giving. Nawala na yung joy natin sa pagbibigay. Hindi na natin naiintindihan kung bakit tayo nagbibigay. Na kung tutusin, walang church na katulad dito. Look at our numbers tonight. Look at this, man. Look at our numbers this morning, kapatid. Nakita niyo po ba, mga kapatid? Kung nasubaybayan niyo yung video, anong nangyari? Wala na rin silang maupuan. Saan sila nakaupo? Nasa hagdanan din. Did you watch it? Nasa hagdanan din. Parehas lang tayo. Nilalagay na rin natin. Kaya nga naglagay tayo dyan ng 2 monitor sa may hagdanan para nakaharap din sila sa monitors. Hindi na sila mababalian ng liig. Kalinglingon sa akin. You see? Now, meron din sila. Pero akalain nyo, yung number na yun, na meron din sila nakaupo sa hagdanan, na katulad din natin, kapatid. Ngayon, wala na yung simbahan. Tanong, is it possible na mangyari sa atin? Very, very, very possible. Why? Pag napuno tayo, mga kapatid, ng mga taong hindi na nakakita ng tamang foundation na may tamang spirit. At ang church ay magpapatuloy sa hindi tamang spirit. That's why you better listen to the man of God. I thank God na ako ang nagsimula rito ay nandito pa rin ako. I can still tell you kung anong klaseng spirit meron ang church na ito at kung paano ito magpapatuloy. Listen, walang sino man sa inyo rito ang may karapatan na magbago ng spirit. Staff, hanggang staff kayo. Hanggang dyan lang kayo. You have no right whatsoever to change the spirit of the church. We need to go back to where we started. Go back to where we started. So makikita niyo yung decay, mga kapatid. Pag hindi na po natin sinunod ang mga bagay na yun, yung mga leaders, naghahanap na ng maalwan na kalagayan bilang leader. You see, alam niyo, danger po ngayon, mga kapatid. Listen now, watch this, area leaders. At sino man sa inyo na pinagkakatiwala ng mga area leaders. Listen, eto mga kapatid, number 1, karagdagan lamang po ito. But this is not the main thing. In other words, kung hindi ko ma-reach si Anthony, personally, kinakailangan gamitan ko nito. Pero hindi ito substitute sa pagkikita namin ng personal. Aralin yung mabuti, maybe, just maybe, kayo mga nasa area, baka most of your session or meetings ay gawa na nito sapagkat hindi nyo na maabot yung personal na mga tao. Listen to me now. Listen, ang church na ito, if you can remember, I don't know kung sino sa inyo ang nagkaroon ng ganito. Okay? Meron tayong tinatawag na morning devotion na ginagawa natin ng 4 o'clock in the morning. We start at 4 o'clock in the morning. Pinupuntahan kayo ng mga preachers ng mga full-time sa bahay ninyo. Sino nakaranas sa inyo na ganyan? Raise your hands, please. Ayan, si Brother Hiner. Iilan na lang. Si Brother Hiner lang yata. Pero alam ko si Pastor Bernard, isa yan sa gumagawa niyan. Ako personally, ginagawa ko po yan. Naalala ko nung araw, si General Cabanlig. Pinupuntahan ko po yan ng madaling araw. Pinupuntahan ko siya ng madaling araw. Nagdi-devotion kami, siya at ang kanyang asawa, sapagkat meron kaming panalangin na ginagawa para sa kanyang pamilya. Right? Si Brother Albert, kaya ko na-reach yan, mga kapatid. Naalala ko nung araw, kahit si Brother Sam Felix. Kaya ko na-reach yung mga tao na yan, sapagkat pinupuntahan ko na sinasabayan ko sila sa kanilang reveille. Tinatanong ko sa kanila, sinatanong ko po sila, sabi ko, anong oras kayo bakante para makapag-hold ako ng Bible study?
Sabi niya, Pastor, lalo na si Father Albert, MP, Battalion Commander. Sabi niya, the busiest unit sa Fort Bonifacio is the MP. Totoo yan mga kapatid. Kasi bago lumiwanag, dapat nasa area na sila. Pag dubaan yung commander na walang MP, lagot sila. Okay? Sabi niya, Pastor, ganito ang programa namin. Okay. 4 o'clock, meron kaming calisthenics, meron kaming reveille. Lahat, military exercise. Okay, sabi ko, anong oras? Gaano katagal po yun? Well, mga 1 hour. Kasama na yung ako magbibigay ng instruction sa kanila. At, ano tawag doon? Master. Yeah, master. Yung pagmamaster nila. Okay? Now, sabi ko, araw-araw nangyayari yun? Sabi niya, yeah, okay. Sabi ko, pwede niyo po ba akong bigyan ng kahit sa ibang araw na ako magsasalita sa halip na kayo? Bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon po magsalita, siyempre. Pero bigyan niyo lamang po ako ng kahit 15 minutes or 10 minutes. Sabi niya, sige, sumama ka na lang para sumama ka na lang sa aming exercise. Sabi ko, walang problema. So kasama nila akong tumakbo, kasama nila akong mag-push up, kasama nila, sa lahat ng ginagawa nila, sinunod ko. Pero yung kila Brother Albert, very light yun. Ang pinakamatinding nangyari po sa akin, nung sumama ako sa mga SWAT, sa Navy SEAL, yung SRG, Special Reaction Group, ng Naval Intelligence Group, sumama po ako sa kanila. Wala akong kaalam-alam sa tinatawag na flutter kick. Ang alam ko mag-push up, ang alam ko mag-sit-ups, ang alam ko tumakbo, lahat mga kapatid. You see, but yung mga flutter kick, pagdating sa obstacle course, wala akong gaanong ginagawa niyan. Okay? But you know what? Sabi ko kay Brother Sam, anong oras ako pwede magsalita sa inyo? Sabi niya, Pastor, kung gusto mo, sumama ka ng 4 o'clock early in the morning. 4 o'clock early in the morning, back in those days, nabihira pa ho ang buwabiyahe ng 4 o'clock ng madaling araw. So ang gagawin ko, galing ako ng bahay, tatakbuhin ko na ho yan, papunta dyan sa SRG. Nandiyan po si Brother Hiner. Brother Hiner, tayo ka, Brother Hiner. Yeah. Alam ho yan ni Brother Hiner. Okay. Sapagkat noong araw na pumunta ako sa kanila, nag-hold ako ng Bible study early morning, kasama ko ho yan, tumatakbo si Brother Hiner, kasama ko siya, nagfa-firing, kasama ko lahat ng ginagawa nila, sinamahan ko, makapagsalita lamang po ako. Makapagsalita lamang ako. At pagkatapos ko makapagsalita, salamat sa Panginoon, may mga bunga. May maraming naging bunga sa MP, si Brother Hiner, naging bunga ho yan sa SRJ, si Brother Sam Sarmiento, napakaraming bunga ho dyan sa SRJ. See that? Now, hinanap ko yung pagkataon na yan, mga kapatid, because gusto ko mangyari. Alright? Anong goal ko? May goal ako na gusto kong makakita ng tao on a midweek service on a Wednesday night and Sunday morning and Sunday evening. You see that? I have to work out my plan. Kapatid, this is it. This is the kind of spirit, kapatid, na merong parang tumutulak sa'yo, nagpupush sa'yo, na you have to do it. You have to do it. You see, I cannot just sit down. Pero ang problema po ngayon, mga kapatid, meron na tayong ganito, mas marami na ngayon ang mga area leaders at mga preachers, mga kapatid, na nag-i-spend, nag-hold ng Bible study dito kaysa pumunta sila sa field. You know what works? You see, alam niyo kung ano nag-work, mga kapatid? Yung puntahan mo ng personal yung tao. Just personally, go to their house and pray. Spend kahit na 5 minutes. Ako'y napunta rito, dinaanan lang kita rito para mag-pray. Mag-pray lang tayo. That's it. Pagkatapos namin mag-pray, pagpapaalam na ako after that. You see, nandyan sila Sister Jenny. Alam niya ni Sister Jenny kung ilang beses ako dumadaan sa kanila sa loob ng 1 linggo. You see that? Now, you understand, lahat halos na, dyan po nagsimula at yan ang spirit ng CSI back in the old days. See that? Now, you should not change that. This gadget, mga kapatid, should be just a supplement. But this is not the main thing. You have to go back to knock on doors. You have to go back spending time with the people in your area. Now, anong kailangan po naman natin kung kayo po ang miyembro, kapatid? Pumunta po kayo doon sa ginagawa niya para maranasan nyo yung old-time spirit. Huwag nyo kaagad isipin,
Ako, alam mo, may alam ako tungkol sa bagay nito, baka pwede ako. Alaalala ko merong isang opisyal din, lumapit sa akin, sabi niya sa akin, alam mo, sabi niya, may special gift ako, pastor. Pwede mo akong pagturuin Sunday school. Nag-volunteer siya. So, sa tagal niya pong nandito mga kapatid, kailanman hindi siya nakaranas magturo sa Sunday school. I don't like that kind of spirit. But you know what? We need to go back. Ang kailangan po natin, huwag niyo kaagad sikapin na kayo nasa gitna. Pumunta po kayo sa ilalim. So makikita nyo, promise, and you know this. Lahat halos nang sumakay sa gitna, kumanta sa choir, now you cannot see them anymore in the choir. Yung mga tumugtog na hindi man lamang sila, takot sila sa old-time spirit, nakikita niyo kapatid, wala na sila sa pagtutugtog. You see, back up sila, ang tumatawag sa kanila sa pagtutugtog ay yung magulang nila. But listen, kaya sabi ko, let your kids make up their mind and make a decision that they will serve the Lord. Listen, makikita niyo mga kapatid, kung nasaan ang DKA, saan at paano ho bumabagsak ang gawain ng Panginoon. Marami ang gusto, mga kapatid, sa gitna, pero maraming ayaw sa ilalim. Bakit? Yung nasa gitna ay nakikita at yung nasa ilalim ay hindi nakita. But what you need in order for you to stay in the ministry is you need the old-time spirit. You don't need to be popular. You need to work. You don't need to be motivated to act. You act to be motivated. Ang motivation ay will not put you into action, but your action will become your motivation. Brethren, this is it. This is the CBBC CSI, Fort Bonifacio. This is the spirit. Again, kaya ko pinakita sa inyo ang video na yan para hindi po tayo makarating doon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga sa mga preachers na kausap ko during the meeting, salamat sa Panginoon na binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon para makita kaagad natin ang bagay nito. Medyo, akalain niyo mga kapatid, yung anak mismo ng pastor ni Dallas Billington na nagpastor, pagkatapos niya magpastor, siya ang nagbigay ng libro sa akin na entitled, God is Real. Nandiyan pa rin sa bookshelf ko. Okay? God is real. Ngayon, makikita niyo kapatid, wala na yung simbahan. Nasaan? Ini-imagine ko. In fact, pag pumunta kayo sa site na yon, pag pumunta kayo sa YouTube, pumunta kayo sa mga comments, maiiyak kayo. Sabi nila, diyan ako kinasal sa simbahang yan. Natatandaan ko nung sinasama pa ako diyan ng lolo ko. Natatandaan ko nung ako'y sumakay sa bus ng church na yan. Napakaraming comments. Basahin niyo kapatid. See that? Bakit nangyari ang bagay na ito? Maraming nag-start sa gitna without knowing the right spirit at the bottom. The root. Kapatid, makita nyo, dapat balanse. Balanse. Mayabong man yung sanga, marami ng bunga mga kapatid, pero kung wala na yung roots. Sabi ko nga, bakit, why, dapat hindi tayo makarating kapatid. Young people, makinig kayo ng mabuti. At sino man po nandito? Dapat yung modesty ay hindi na issue sa atin. Because if you know Him, you will never stand before Him naked. Marami pa tayong gagawin excuse. Sige, okay naman ito. Okay. Yung iba sa inyo, ang gagaling yung manita, pero pagka kayong gumagamit, okay lang. Put that in your mind. Hindi na dapat issue yan. Yung pagbibigay natin ng tithes sa Panginoon, ng ating offering,
Hindi na dapat issue yan. Because if you know Him, you will not only give Him the 10%, the 50%, the 20%, you will give your all to Him. Yung pagpupunta sa church, pagdadating nyo na late, hindi na dapat issue yan. Nagmamadali. There must be always hungering and thirsting for the Word of God. Every time the church is open, you're excited to come. Like David, he chose to dwell in the house of God than anywhere in the world. I would rather be, David said, a what? Doorkeeper. That is to stay in the palace. See that? Kapatid, dapat hindi na ho issue yan. Ang issue rito, number one na sinasabi ko sa inyo, makilala nyo na lubusan ng Panginoon. Makilala nyo. Ako kapatid, I'm telling you, sabi ko, ganito na ako katagal. I started this church. Sinasabi ko ito, hindi sapagkat ako'y pastor. Sapagkat, I'm telling you, anumang meron ako ngayon, yan ay pagkakilala ko sa Diyos. Anuman ang ginagawa ko ngayon, yan ay nakikita ko kulang pa sa pagkakilala ko sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Sa kalagayan ko po ngayon, kung paano ako ingatan ng Diyos, kung paano ako bigyan ng kalakasan ng Diyos, kung paano ako pakainin ng Diyos. May maraming pagkakataon, sabi ko nga kay Brother Noel, once lamang ako kumakain sa buong maghapon, mga kapatid. But you know what? God is giving me the strength, the power. Hindi sapagkat wala akong makain. Sapagkat, may mga ginagawa ko. It's my choice, kapatid. You see? But listen, I'm telling you, you must know God to have the right spirit in the ministry. Young people, kayong mga dito na lumaki, I mean, it's so sad, kapatid. Makikita nyo, habang nagpipreach ako, habang bakante, yung nagbibigay dito ng testimony, makikita nyo, ilan sa inyo ang nagtatrabaho dyan, mga kapatid, sa pew. Nagtatrabaho kayo sa pew. Okay? Ginagawa nyo yung assignment. Ginagawa nyo yung trabaho nyo sa trabaho habang nandito kayo sa loob ng simbahan. What are you? Nasa simbahan na kayo. You're supposed to be listening because you're here to worship God. Now, what is your worship to God? How do you honor God? Is it the way you honor God? Kalikot sa cellphone habang may nagsasalita rito? You think you cannot learn from testimony? Thank God, yung mga nagpapatotoo rito, nagsasabi na po sila kung anong ginawa sa kanila ng Panginoon because they already applied the message of God, the Word of God in their life. Now they're telling you what happened. Sana maunawaan po natin kung bakit tayo nandito. Hindi po to social gatherings. This is a gathering that the Bible says that you should not forsake because it is gathering for the Lord, gathering to honor God, to glorify Him. Pero nung ginagawa natin sa upuan, sa halip na makinig kayo rito, nandito si Brother Roy, nandiyan naman kayo kalikot ng cellphone ninyo. I hope you understand that. Ngayon may reason tayo. Siyempre, testimony naman yan, kaya ko naman yan. Kasi kailangan ito sa opisina namin eh. Nagpapahayag lamang yan na hindi mo kayang gawin sa bahay kasi wala kang Diyos na katulong. But if you will honor God in your business, in your work, in your study, at hindi mo pakikialaman ang time mo sa Panginoon, sa time na ito, Panginoon, pag pumunta kayo rito, do you understand? Do you have this kind of spirit na pagka pumunta kayo rito at nakaupo na kayo dyan, sinasabi sa Panginoon, this is your time. Ako ay para sa iyo lamang. Walang makakahalo sa oras na ito. Walang makikialam sa buhay ko sapagkat ang oras na ito ay tinilagay ko sa iyo. But your phone is open when you get the call while you are worshiping God, you'll get out to take a call. Is that what you call worship? It must be worship. Brethren, let's understand our situation. Let's understand our relationship with God. Do you still working on good relationship and close relationship with God? Or are we living from there?
Kasi puro na tayo excuse. Sinasabi ko lagi sa inyo ito, hindi, pag pumasok kayo rito, hindi oras na para laruin ninyo ang inyong mga anak. Mahalaga lamang na ipakita nyo sa Diyos, kapatid, listen now, na mahal nyo ang Diyos at ipakita nyo sa inyong mga anak kung gaano nyo kamahal ang Diyos. Finally, it's so important to behave ourselves in the house of God because after the house of God will be your own house. What is in there? Your family. Your family is watching you how you honor God. How you stir up. Paano nyo ini-stir up yung appetite ng inyong mga anak? Ang magpapahayag kung paano nyo in-stir up yung appetite ng inyong mga anak, makikita sa kanilang choices, sa kanilang mga decisions. Pagka ang decision nila ay iba sa ipinapanalangin mo, check mo kung anong pinag-uusapan ninyo sa bahay ninyo. Maaring ang issue sa bahay ninyo is money. That's why yung mga anak ninyo ay pipiliin nila kung paano sila kikita ng pera. Pero kung ang issue, kapatid, ay luwalhatian ng Diyos sa loob ng pamahay, yun ang naririnig ng mga anak ninyo, yun ang naririnig ng pamilya nyo, pipiliin ko, naniniwala ako sa inyo, they will choose to serve God. Brethren, let's check it. Instead of coming to me at sasabihin nyo or accusing me na I'm judgmental ngayon. No, I'm not. I'm preaching. I'm preaching the Word of God. I'm trying to help you. But instead of doing that, instead of thinking negatively, isipin na lang natin, sana ko dapat mag-realign ng buhay Kristiyano ko. Sana ko dapat mag-ayos. Saan namin dapat ayusin? Kamadahin ang anumang nasira, anumang hindi namin nagagawa. Brethren, sa tagal ng preaching ko rito, kung paano tulungan ang mga young people, kasi ang nakikita ko sa mga young people, takot na takot mag-asawa, takot na takot mag-asawa, takot na takot magpakasal. Bakit? Dahil sa gastusin. Pero mga kapatid, sa kabila ng yan, may mga young people pa rin na gusto magpakasal na mala-artistang kasalan. Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, yung pagsasama ng isang ikinasal at mag-asawa is more expensive than wedding. Ilagay niyo po yan sa isipan po ninyo. Mas expensive ang pagsasama ninyo kasi ang pagsasama ninyo, kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa iyo at sa kanya. It's more expensive. Kaya sinasabi ko, simpleng kasalan, masaya ang pamilya. Pamilya ninyo, first family, at pamilya ng church. That's it. But you know what? Naalala ko, may nakausap ako, I don't know kung sino yun. Gumastos sila sa kanila pa lamang. Sila mismo nagpahayag, ha? Sa kanila pa lamang, anong tawag doon? Yung picture-picture na nagyayakap, prenup, you know, yung mga pupunta sa kung saan saang lugar. Prenup, prenup. Ibig sabihin, unang pagnap bago ka matulog, okay? No, prenup. Okay? But anyways, here's the thing, kapatid. Gumasto sila ng mahigit 100,000 just for that. Oh, yeah. But I'm trying to tell you, mga kapatid, where's God? Makikita ba natin ang Diyos? Makikita ba natin na yun ay pamamaraan ng Diyos? Sabi ng iba, Pastor, kung kaya naman, listen, i-balance natin. Yung reason mo na yon, ilagay mo kaya yan sa gawain ng Diyos. Kaya mo bang magbigay ng ganyan sa gawain ng Diyos? Hindi niya na mailipat. Hindi niya na mailipat. But I'm telling you, God is the protector of your message or of your marriage. God is the preserver of your life.
All you have to do is to let Him involve in your daily life. Am I clear to you, brethren? So paano ngayon? Nagdi-decline? Saan nagsisimula yung decay? Paano nag-decline ang gawain ng Panginoon? Nag-decline, nagsimula ang decay sa individuals. Because yung iba nagsisimula sa gitna at ayaw mag-involve sa ilalim. Brethren, ako'y nagpapasalamat. Si Brother Roy nga, niloloko ko eh. Sabi kay Brother Daniel, in-endorse ko na siya doon eh. Sabi ko, pag magsimula na tayo ng building dyan sa Newman, sama ko si Brother Roy dito. Gustong-gusto niya yan. Kasi gustong-gusto lagi ni Brother Roy mag-involve sa simula. Sa simula ng away, sa simula. Sabi ko, gustong-gusto niya na nag-involve siya sa foundation. Brethren, that's a good attitude. Desire to get involved in the foundation. The root ng lahat ng pasimula, kapatid. Get involved. Wag mong hanapin yung madali. Sapagkat pagka hinanap mo yung madali, madali rin yung pagbagsak. You will never give your heart to it. You will never put your heart to it. I've seen it all. Ang binibigay ko sa inyo ngayon is based on my study and revelation of God to me. If I be the man of God na inassign sa inyo mga kapatid, you better be thankful to God for His revelation to me. Shall we all stand, please? Father, we thank you for what we have heard and what I brought out for your people tonight. Thank you, O God, sa mga mensahe na narinig po namin ngayon. Pagpalain niyo po. Huwag niyong pahintulutan, O Diyos, salamat na itong nireveal niyo po sa akin, Panginoon, ay manifestation po ito na ayaw niyo po ang church na ito na makarating doon sa situation na yon. Salamat sa inyo pong preservation sa amin. Salamat sa inyong protection po sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa na lalapit po sa inyo ngayon, sa inyong banal na trono. Please, speak to them, O God. Nanaway hindi kami maging ugat at hindi lamang magdi-desire na magsimula sa gitna, kundi babalik po kami sa old time spirit. Because we want you, O God, to use us mightily, effectively, in your ministry. Thank you for allowing us. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's come to the throne of God. Let's do something.
Dakilang Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, na nakikita po namin ang mga bagay nito. Nawa po ipatuloy namin makita at maibalik yung old-time spirit, Panginoon. We need to go back to it. Na hindi po kami magsisimula, Panginoon. That's why, sa gitna, kundi magbibuild po kami ng another group of people na siya pong bababa at maglalo pang magpapatibay uli ng pundasyon. Salamat po, Panginoon, for allowing us to be a part of it. Thank you for you people tonight. As you see, oh God, they kneel down before your throne. They're committing something to you. And they're recognizing your sovereign authority to our life, to our family. Thank you, O God, that thou art our God. We believe that you are the living God. Thank you. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen.